Hello Carwalas, mabuhay! This is Gazel Ortega and welcome to my 5th Hot Prediction. Hey! Mabuhay! Good morning, good afternoon, good evening. Alam mong oras kayo nanonood sa akin ngayon. Marami pong salamat. At ngayon na nga ba, ngayon magaganap ang aking 5th Hot Prediction. Kung sino na nga ba ang naligwak at sino nga ba ang namayagpag sa aking prediction. Kung sino ang natanggal sa aking top 10 at kung sino ang bagong beauty queen na pumasok sa aking top 10. Diba? Siyempre, ayoko nang pahabain pa yung mga eksena ng top 50, top 20. Wag na, top 10 na lang. Kasi ito sa top 10 na to, possible na sila ang makoronahang Miss Universe Philippines 2024. My number 10 sa aking listahan. New entry. Sino kaya ang natanggal? Sino kaya ang namayagpag? Number 10 sa aking listahan, Palawan Raven Doctor. Di ba? Talagang pinakita niya sa akin na deserve niya ang top 10 sa aking 5th Hot Prediction. Nakausap yung girl, maganda ang kanyang swimsuit performance, maganda yung mga pinapakita niyang previous photos mula noon sa Hello Glow, sa press presentation at sa mga lahat ng mga challenges na nangyayari sa Miss Universe Philippines ay talaga lang naman. Last week, number 14 siya. Last prediction ko, number 14 siya. But now, number 10 na siya. Congratulations, Raven Doctor, sa akin number 10. My number 9 sa aking listahan, Zambales, Anita Gomez. Nag-down siya ng 3 spots. Last prediction ko, number 6 siya. Pero hindi ibig sabihin nun na bumaba na yung quality na meron siya. Doon sa swimsuit competition, bumongga naman siya. Pinakita niya yung kanyang charisma. Pero may iba talagang girl na umangat ang bonggang-bongga. Kaya bumagsak siya ng very light. At number 9, Zambales, Anita Gomez. My number 8 sa aking listahan is Laguna, Alex Rosales. Grabe. Tama talaga ang aking iniisip noong hindi ko pa siya nakikita. But now, nung nakita ko na siya, very bubbly personality, very good girl. I love her personality, very approachable. Laguna, Alex Rosales, nagstay siya sa number 8 kasi talaga lang namang umarangkada din man talaga yung mga ibang girls na talagang talagang hindi mo naakala na mababa sa listahan pero kumabog doon sa swimsuit competition. Pero ayun, umangat din naman sila. But still, Laguna at number 8, Alex Rosales. My number 7 sa aking listahan ngayon sa aking 5th prediction ay Kainta, Stacy Gabriel. Stacy Gabriel ay number 9. Last prediction ko, tumaas ngayon ng 2 spot. Pinatunayan niya sa akin na kabog talaga when it comes sa pasarela talaga yung babaeng ito. Syempre, after aking 4 prediction, tapos ang challenge nila swimsuit, dito lang tayo magbe-base sa swimsuit ngayon. Kasi pero yung grade nila sa akin at saka yung points nila sa akin sa mga previous, nakalatag lang. Nagpapalit-palit lang sila talaga ng posisyon. Kasi nga, talagang si Kainta ay nagbigay ng magandang performance doon sa swimsuit competition. My number 6 sa aking listahan, Taguig, Christy McGarry. Tumaas siya ng 4 na spot. Last prediction, number 10. Ngayon, number 6 na siya. Panalo ng bonggang-bongga. Talagang hindi talaga maipagkakaila na super stunning talagang itong si Christy
Mike Gary ng bonggang-bongga. 4 na spot ba o 5 spot yung itinaas niya. At talagang pinatunayan niya sa akin nung nakausap ko siya na deserve niya talagang umabot din sa top 5. But doon sa performance niya sa swimsuit competition sa Boracay ay hindi masyadong lumamang or hindi masyadong binonggahan. But still, gumawa pa rin siya ng pulido at bonggang pasarela at bonggang pose. Kailangan talaga ng very light lang na lande. Kaya nilagay ko lang siya sa aking number 6. Hindi siya umabot sa aking number 5. But I think sa mga susunod na prediction, pag ginalingan pa niya, may mga national costume pa, may mga runway pa, at kung ano-ano casting challenge, marami pang mga challenges na magaganap. So tingnan natin kung saan aabot si Christy McGarry. But now, number 6, tagig, Christy McGarry. Eto na guys, yung 5 na to, pinag-isipan ko talaga. Sabi ko, deserving talagang manalo ng Miss Universe Philippines 2024, yung 5 na to. If ever man na magustuhan talaga sila ng organization. Para sa akin, quality, beauty, body, business, everything na pwede mong maisip ay nandito na sa 5 na to sa aking top 5 na mga girls. Ang ganilang personality ay bonggang-bongga at talagang hindi mo talagang may pagkakaila na pang Miss Universe Philippines sila. Ang tanong, pwede na nga ba silang pang Miss Universe? No pa. Very hilaw pa itong 5 na to na natira sa akin top 5. Pero pwede na silang pang Miss Universe Philippines at ite-train pa siya para maging Miss Universe. Ayun, my number 5 sa aking listahan, Cebu, Chris Tiffany Hanson. Last prediction number 4, bumaba ng isa, but it's okay. Maganda ang performance din naman niya sa swimsuit. Para sa akin, ng swimsuit, pang ilan ba siya? Number 5 siya sa aking listahan. Number 5 din siya ngayon sa aking prediction. Kasi may iba talagang mga girls na up at maganda ang binigay na performance. That's why si Cebu ay nalaglag sa number 5. Ayun. Chris Tiffany Hanson, good luck. Number 4 sa aking listahan, Iloilo, Alexi May Brooks. Grabe yung itinaas nito. Last prediction ko, number 7 siya. But ngayon, dahil binonggahan niya, dahil kumabog siya sa swimsuit competition sa Aqua Boracay, tumaas siya ng 3 spot para umabot siya sa top 4, Alexi May Brooks. At dahil pinatunayan niya sa akin na maganda ang personality niya, dahil pinatunayan niya sa akin na amazing ang kanyang eksena, at pinatunayan niya sa akin na deserve ni Alexi May Brooks ang top 5. Number 4 on my list, Iloilo, Alexi May Brooks. My number 3, eto na. Top 3 sa aking listahan. Sino kaya? Sino kaya ang kumabog sa aking listahan sa aking Pip Hot Prediction? Number 3 sa listahan ko, Quezon Province, Atisa Manalo. Last prediction, number 2, down ng isang pwesto. Nilagay ko siya sa aking number 3 kasi may better na deserve doon sa top spot ng bonggang-bongga. Nilagay ko siya sa aking number 3. Amazing performance. Maraming nagsasabi kung ano-ano. Basta ako, nagandahan talaga ako sa performance ni Atisa Manalo doon sa swimsuit competition, except sa mga pose niya na unstable. Yun lang naman yung problema ko sa kanya. And the rest is everybody. And the rest is beautiful. The beauty, the body, the personality, everything about Atisa Manalo is pang Miss Universe Philippines 2024, at marami pa siyang mapapatunayan. Masustain lang niya yung ganyang level of confidence na meron siya. Level ng galing niya ay talagang makukuha niya talaga ang corona ng Miss Universe Philippines. But for now, sa aking Pip Hot Prediction, number 3, Quezon Province, Atisa Manalo. My number 2 sa aking listahan, Tara Valencia, Baguio. First time niyang mag number 2 sa aking prediction. Oh my God. Number 3 siya, last prediction ko. Ngayon tumaas siya ng isa.
sa aking prediction. First time niyang mag number 2 at talagang deserve ni Tara Valencia ang number 2 spot sa aking 5th hot prediction. Na ang ganda ng kanyang performance, almost perfect ang performance niya sa swimsuit competition, to be honest. At hindi niya ako binigo. Dati parang nag-aalangan ako, pwede ba siyang pang Miss Universe? But nung nakausap ko, oh, I love it. I love the personality. I love the wit, kung anong meron. Kung kausap ko siya ano ba yun? Yung kung kausap ko sa parang si Atisa at saka si Alexi, yung masaya lang yung vibe, yung magaan kausap, walang wall, ang galing. I love Tara Valencia na. Grabe. Baguio, my number 2, Tara Valencia sa aking number 2. Talagang alam nyo na siguro kung sino yung number 1, di ba? Pag nabanggit ko talaga yung number 2, alam na ninyo yung number 1. Sino pa ba? My number 1 sa aking 5th hot prediction, still Bacoor. Victoria Velasquez Vincent. Nagstay siya sa aking number 1 at wala akong duda na siya pa rin ang malakas so far na makoronahang Miss Universe Philippines. Iba siya. I mean, grabe yung personality, grabe yung hindi naman ako nagagrabihan doon sa performance niya, but I like her. Alam mo yung pulido, alam mo bang I know na nag-hold back pero may ibibigay pa. Yung alam mo yun, yung nakakatakot siya. Ang ganda-ganda sa personal, ang ganda ng personality. Kumbaga, wala ka nang hahanapin pa. Eto na yun, oh. Parang, eto na yung best offer niya. Binibigay niya yung lahat. Yun yung maganda sa kanya. At nakikita ko yung effort, nakikita ko yung dedication na ibinibigay niya yung lahat. Napakaganda. Very powerful yung aura niya when it comes to stage talaga. Kahit na wala siyang ginagawa, amazing talaga. Same sila ng vibe ni Baguio, ni Quezon Province, ni Alexi Brooks. When it comes sa stage, kahit walang ginagawa, umaapaw ang karisma. Gayon. Kaya, still, sa aking listahan, number 1, Bacoor Victoria Velasquez Vincent. Ayan na guys, lumabas na ang aking top 10 sa aking 5th hot prediction. Sana ay nagustuhan ninyo, sana ay naging masaya kayo, sana ay parehas tayo ng opinion, pero respetohan lang tayo. Pues, kung hindi niyo gusto ang aking prediction, malaya kayong maglatag din ng inyong top 5 or top 10 dyan sa comment section. Sabihin nyo, I beg to disagree, Gaysel. Pero malaya, views and opinions, i-comment down below lang kayo. Yung violent reaction ninyo, i-comment down below lang niyo at mag-usap-usap tayo dyan sa comment section kung sino nga ba ang karapat-dapat. Marami pang mga challenges na mangyayari. Tingnan natin kung magstay nga ba si Bacoor, si Baguio, si Quezon Province sa top 3, si Iloilo, and Cebu sa top 5. Tingnan natin. So, let's see. At galingan ng mga nasa baba na ito para maligwak si Bacoor sa number 1. Parang ganun lang yun eh. Kailangan galingan for today dahil number 1 si Bacoor sa prediction ni Gaysel Ortega. Feeling. Ayan guys, maraming salamat at salamat talaga sa buong suporta na ibinibigay ninyo sa akin sa araw-araw. Sa 15,000 subscribers, sa 3 million views, sa almost 3,000 shares, and how many likes, thousands, hundreds of thousand likes. Grabe. And comments, grabe. Thank you so much sa pagmamahal ninyo sa akin ng bonggang-bongga. This has been Gaysel Ortega. Hanggang sa muli po. Paalam!